konting programa sa dawa. Yan, papatuloy tayo. Allah, para sa inyong lahat, lahat na may-ari ng langit at lupa. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Kanya. Siya ang may-ari ng langit at lupa. May na po. Ay na lang po. Kami nagpapalabas sa mga tubo, mga propeta, upang ituro na ang tunay na Diyos ay ang Allah at umiwas ang tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig lang sabihin, sa pagpaturo ng Propeta Muhammad ang ilang kailangan ng kayayusan ng ating Diyos para ituro na ang tunay na Diyos ay pinanggap po ito sa gitna ng kailangan at ang ilang sa gitna ng kailangan kundi ang siya na sumabi na ang ating bansa bago dumating ang mga Palestina ay naging kamangustin. Ang reliyon sa ating bansa ay Islam at iisa lang ang reliyon bago dumating ang mga Palestina na tumabang sa ating mga ninuno. Kasi, libre naman yan. Ang mga kalaysayan na Walang kayo, libre yan. Mashallah. nagpapatunay na mayroong lumabas kaya isang sugo at isang propeta sa mga nakapang panahon. At siya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang Diyos ay tinuturo niya sa panahon pa natin ng Damasco ay ang kanya, ang tunay na Diyos na dapat sundayin ng mga tao. Sapagkat ang Allah ay siya lamang ang Diyos na nagpadala ng mga sugo, mga propeta. Ang mga sugo na pinadadala ng ating tagapagpagka ay mga mensahe na ibibigay sa kanila. Kaya ang ginagawa ng Allah ay pinadala Libre. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Dapat natin tagapagpagka Libre po yan. sapagkat ay bigat aramin ay Salamat. binibigyan nito ng pakahulugan na hindi nagpapadala ang Allah o ang Diyos ng mga sugo, mga propeta, maliban na lang sa lingwahe ng kanyang mamamayan. Ibig sabihin, ang mga sugo at mga propeta na lumalabas ay pinakausap ng nanay na tagapagpagka. Sinabuusap niya ituro at sabihin upang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. Para maging paliwanag sa mga tao ang kanyang karoon ng agang-agang o pag-aalilanan sa mga katuruan. Kaya ang tunay na Diyos ay nagpapadala ng mga sugo, mga propeta, upang tayo ay igabay sa tamang paniniwala. Kaya nang nagpakilala ang tunay na Diyos ay sinamnam ito ng ating mga ninuno na ang tunay na Diyos ay walang kamukha
walang katulad. May-ari ng langit at Libre po ang lupa. babasahin. Sinabi ng mga ng tagapagkudya, kapag tinuturo na siya at pinapakilala ang kanyang kasabihan, ay sinabi niya, tututuan na Hindi, libre po, walang bayad. sabihin mo o makapalan na ang Ama Libre. ay isa na. Allah Samad, ang anak ay walang pangangailangan. Hindi katulad ng sinasamba sa panahon niya na mayroong 300 na po ng mga Diyos-Diyusan, mga tributo, mga larawan, mga ginawa ng tao na Ay, tinatangka libre po sa babasahin, kanyang walang bayad. lugar. Kaya, Salamat. ang siya'y magpakilala sa tunay na Diyos ay kanyang kilala niya na ang tao ang ano ay isa na. Hindi maglusahan ang ayon na po. Kaya yun ang kilala ng kanya sa mga yan. Pinakilala ng Propeta Muhammad na ang tunay na Diyos ay ang Ama, walang kapapa, walang kasunod, nag-isa na, walang pangangailangan. At ang sabi pa ng Diyos, walang siyunan. Sabihin mo na ako'y hindi nagdana at hindi ikinanganak. Hindi nga sabihin, ang tunay na Diyos ay hindi nagkakaroon ng anak. Kapag ka nagtutusin, kung ating pag-aaralan, kapag ka ang Diyos ay may anak, dadami ang Diyos. Sapagkat ang tao kapag nagkaanak, ang anak niya ay tao rin. Kapag ang hayop, ang ibo ay nanganak, hindi po manganganak ng elepante. Ang ibo kapag nanganak ay ibon din. Ang anong kapag nanganak ay anong din. Ibig nang sabihin, kung ang ano ay magkakaroon ng anak, ang kanyang anak ay Diyos din. Kaya, hindi bagay na ipangalan ng lahat ng tagapagpagka na ang Diyos ay Ama sapagkat dadami ang Diyos na dadapag naman sa tamang katuruan na ang tunay na Diyos ay isa lamang. Kaya sa ating pag-aaral sa ating gagawin mga pagpaliyakan ay sinabi natin na malaman kung paano ang tamang paraan ng pagkilala sa tunay na Diyos. Ate, libre, walang bayad. Sa isang tagapangaral Thank you. na nagsasabi na ang kanyang sinasasra ay salita ng Diyos na tatuan. Wala namang sapat na katunayan o ebidensya. Ang Propeta Muhammad ay nagpakita ng sugok at propeta. Hindi lang basta sugok. Siya po'y nagpakilala na isa rin siyang propeta na hindi kayang-kayahin ng isang mangangaral. Ang propeta ay nagpapahayag kaya ng mga bagay na darating. Kaya sa kanyang mga propesiya, mga bagay na kanyang sinabi ay nangyari at nangyayari. At siyang sinabi sa mga Biblia Paliwanag si Chef. na Ay na po ay nagbibigay ng babasahin. na araw ng paghukom Marami sa kanila ay yun na bago sa ang kanila iba dumarating. ganitong programa dahil Sapagkat sa first time katotohanan sila dito sa na kapag government dumating ang major sign magkaroon ay saka pa lamang magiging Muslim ang lahat ng mga tao So, sapagkat nagtatanggap sila ng mga nakita visit natin. ang arunay na puro rebellion. bago sa kanila. May mga Muslim Kaya nga may mga propeta ay mga sugo Kaya na ang tunay na nagagabay sa aming mga tao. kailang Sila ang magdadala sa amin sa kaliwanagan pagdating sa araw ng paghukom. basahin. Ang kaliwanagan namin ay nasa paniniwala. So, Ang kaliwanagan ay paniniwala ng isang tao mula sa kanyang puso, sa kanyang isipan, papaliwanag. na kinikilala niya na ang tunay na Diyos ay walang natuka, walang katulad, nag-iisa lamang at nabigay ang karamang paraan
na tinatawag na Diyusan isa lamang. gagamitin namin sa dawa. Simula Magpanalagaw tayo na tagapagligtas sa bansa, hindi pa lang natubayan, kasi po natin natin pangmalawaan ang equipment. kanyang mga kagustuhan. So marami nakikinig sa mga pilit-pilit lang. At mga propeta ay iniliwanag na sa atin ang tunay na kagustuhan ng ating Religious tagapagligtas. sharing dito ay mga born again kadalasan. Unang-una, bakit tayo narito sa mundong ito? At iba pang mga sekta Ang na ating Diyos ay may Kristyanismo. kailan, kaya niya tayo nilikha. Nagpapaliwanag sila rito ng religion. O mga anak ng Biblia, So, bakit tayo mga Muslim nasa atin ang katotohanan, ang sabi ng ating Diyos hindi natin ay sabihin ang ng Islam. katotohanan. Kaya ito, Nilikha ko lamang ang binigyan tayo ng permit ng barangay dito at pakipag-coordinate ni Maliban lamang kaya na ako nagawa ay namin kanilang paliwanag kapatid. dito at So, ang sinusuportahan ko layunin po ito ng ating dahil tagapagligtas, nagarito rin ako. kaya niya tayo nilikha, kaya tayo narito sa mundo, Walang bayad. para Salamat. sumamba sa ating Diyos. So gusto nila itumasay natin. Ang ating tagapagligtas. Kaya may layunin ng Diyos sa pagkakaligaya sa tao. Kaya kung may layunin siya, siya ay lumikha rin ng paraiso, lumikha rin siya ng impyerno. Kaya nga, sa lahat ng reliyon ay itinuturo na may araw ng pag-uko. Ang araw ng pag-uko ay dapat natin pagandaan sapagkat ang katotohanan, ito ay hindi may iwasan at ito'y pininiwalaan ng halos karamihan ng pwede ng tinatawag na reliyon. Ang pag-uko, para tayo manasa, ay kailangan ng lupay natin at hangganan ang tunay na Diyos na lumikha ng paraiso at ang impyerno. Nagtarang at ang nagpapaklala kung kinikilala ng Diyos ay hindi tunay na Diyos, hindi siya lumikha ng paraiso, hindi siya lumikha ng impyerno, ay hindi tayo makatitiyak ng kaligtasan. Dapat pa, kapag ating natiyak na ang ating sinasamba ay siyang lumikha ng paraiso, siyang lumikha ng impyerno, at sinambanatan siya ay nakatitiyak tayo na tayo po ay hindi parurusahan sa apoy ng impyerno at ang matutuwa natin Libre. ay Walang bayad. kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang kanila, nagpapasalamat po kami sa ating tagapagpagka at nakarating kami ng Saudi Arabia at dito ay nabuhan namin at napag-aralan ang arunay na kalooban ng ating tagapagpagka. Mayroong tunay na inuto ang ating Diyos. Walang bayad. Isang Arabo. At ang Arabo ito ay nakarating ang katuruan sa ating bansa bago pa tayo sinako ng mga Kastila. Ang mga Arabo ay nagpakilala sa tunay na Diyos. Kaya, meron pa rin nababaka na mga lugar na katunayan na tayo ay pagpalang mga Muslim at Islam ang religiyon. Kung kumarating kayo ng Cebu, ay dadalaman kayo sa doon, Lapu-Lapu, ay nagtanggol sa aming mga kababayan, sa aming mga kapatid sa Muslim. Sa Baksan Cebu, Lapu-Lapu, ay inigilan siya si Magdalena at si Magdalena ay napatan ng ating bayani na sila Lapu-Lapu. Sa Baon, kung kilala nyo, ay nandoon si Katuna. Si Katuna o Dati Katuna ay isang hari sa Baon. At si Sulaiman ay meron nila bahagi katigsayan dito sa mundo.
iba't iba pang mga nabuhay nabuhay sa ating bansa. Katulad ng Diabo Muli, na ngayon ay naging luma na lang, na wala ipinakitang kasaysayan, na nagtatanggapin ay isang Muslim na nagtanggol sa ating bayan. Marami ang mga dato na napatay. Hindi lang magtatanggol sa ating reliyon. Hindi, walang bayad dito. Natupad ang panalo Kaya naman, ng mga dayuhang Muslim. sabi nga sa Biblia, ang ibinahagi ng Diyos ay ibahagi nyo ng walang bayad. O, salita kasi na siya. Ha? Lisa. Ako ay si Jamil. O, dati po kami mga Kristiyano. Binabahagi namin yung para sa Islam. Dahil para makarating din sa mga Kristiyano. Thank you rin. Sino? Hindi na rin. Pag nag-Muslim ka, hindi ka naman nagpalit ng Diyos na sinasamba. Hindi ka nagpalit ng religion. Balik na kayo sa balik Islam. Diba? Kasi from the beginning of time, tayo ay mga Muslim at Islam religion. Kaya lang tayo naging Kristiyano, bininyagan tayo. Diba? Jamil. Ang anak ng Islam ito ay pag-anyaya sa lahat na ating mong maalaman at kakuha ang tunay na kalooban ng ating tagapagtika. Ito po ay bilang pagkamalasakit at pagmamahal sa ating mga kaluluwa na tayo ay huwag maparusahan pagdating ng araw ng pag-uko. Kung meron po kayong mga katanungan, ay meron po kami pagkakataon na sumagot, ay nabagagawa po kaya at kung hindi naman natin masagot, ay itatanong po natin sa pagsikit na nakapala. Sa magandang hapon po sa ikutan, Sister, ang awa walang bayad. ay pagsubayan tayo sa nakapin. Taga naman. Taga panapansa. Masya Allah.